Okay, bagong series po tayo ngayon at andito tayo sa Pasay City, dito sa Don Robert's Man Cave. Ito po ay collection ni Don Robert ng mga motor na from BMW, Vespa, Honda, etc. At ito talaga ay super gaganda. So, imimit natin si Don Robert o si Sir Gilbert Manela. Let's go, let's go. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Ay, grabe! Sir, ang ganda! Sir. Saan mo na Mangga. Ganda pala talaga. Ano? Ang ganda pala talaga. Big time. Wow, ang sarap. Yung dalawang request ko talaga, sir. Ano ni sir? Lalagyan ng wine? Ha? Ganito pala dapat. Galing. I-post na natin dun sa grupo. Sarap? Okay na yan. Okay na yan. Ganyan pala pagkain yan. Ganyan ang pagkain. Don Robert o si Sir... Alias lang yun. Ha? Alias, si Sir Gilbert Manela. Pero Ayan. i-claim ko na rin para mas maganda, di ba? Oo. Sa bagay, Don naman talaga, sir. Hindi. Okay, so super ganda talaga ng collection. Sir Gilbert, balikan ko lang yung kwento mo doon sa palengke. Paano ba, sir, yung buhay mo sa palengke noong araw? Sa palengke kasi, nung araw nga, natulong lang ako sa nanay ko. Eh, yung mga minimum nun is 100 ata eh. Pesos? Pesos. Anong year po ito, sir? Hindi ko na matandaan kung anong year eh. Pero, yun ang minimum. Pero binibigyan niya ako ng parang 200 na sweldo. Doble na. Doble, oo. Oo, doble na yung binibigyan niya sa akin. Tapos, ang importante yung kupit ko eh. Kasi siyempre, dealer kami ng manok eh. Okay. Yung pera, nakakalat lang doon eh. Kaya kahit kumuha ko, hindi niya nalalaman. Kaya yun, simula nun, nakapag-ano nga ako, nung nagsarili ako, talagang pinagsikapan ko. Pinagsikapan ko na magkaroon ako ng sariling pwesto, nakapag-asawa ko. Tapos yun, nakita naman, nagulat nga sila, napalago ko. Sabi nga niya, mga tao ron, sabi hindi lang yan ang negosyo ni Gilbert. Bakit naman biglang-biglang yayaman yan? Sabi may ibang negosyo yan. Sabi ko, ang pagkakaiba lang ho natin, kasi kayo, lahat ng bisyo inako nyo. Eh ako, wala akong bisyo. Diba? Okay. Sigarilyo. O manigarilyo ka lang araw-araw, magkano na yon? Mag-inom ka lang araw-araw, magkano na yon? Diba?
mag-adik ka, magkano na yun, di ba? Ako, wala ako nun lahat. Kaya siguro, binilis ako ng Diyos, di ba? Kasi wala naman akong ganun mga bisyo eh. Malaking katipiran na yun, di ba? Yun sinasabi ko sa kanila kasi hanggang ngayon, naupo pa rin sila ng apartment. Hanggang ngayon, yung mga kasabayan mo sa palengke. Oo, ako may mga sariling bahay na, may sariling negosyo na. Talagang pag gusto kong bigyan ng blessing ni Lord, bibigyan ka. Kaya nga minsan sabi ko nga Lord, sa ipo ba galing tong mga business na to o sa ipo ba galing tong mga blessing na to? Kasi parang sobra-sobra rin parang kinakain mo na yung oras ko Hindi na ako nakakapag-serve sa iyo Dahil kinakain mo na yung oras nasa negosyo ko, di ba? Kaya nga akala ko, sa kalaban na tong binibigay mong mga blessing na to. Pero sabi niya nga, hindi, iyo yan lahat. Kaya sabi ko, salamat pa rin sa Diyos at binigay niya pa rin ako at pinagkatiwalaan. Wala akong sinasabi kundi, thank you, Lord. Kasi siya naman lahat talaga, di ba? Buhay natin, kalusugan natin. Sabi nga, lahat may pagsubok, di ba? Pero matuto lang tayo magpasalamat, magtiwala sa Kanya. Kahit may pagsubok, siya pa rin ang mangunguna. Diba? Sir, yung sinabi mo na wala kang bisyo nung araw na nandun ka sa palengke, di isa mo dinadala mga pera mo kung wala kang bisyo. Yun nga yung sinasabi ko na minsan nga nagagalit ako sa asawa ko noon. Sabi ko, tago ko ng tago, ganyan. Tinataguan mo ako, ganyan. Hindi ko alam. Nung nakabili kami ng bahay na maganda, kasi sabi niya, kasi nung araw, binigyan lang ako ng nanay ko ng parang apartment na isang pinto. Sabi niya, anong gusto mo sa kasal nyo? Engranding kasal o may bahay kayo na kompleto. Ang pinili naman namin mag-asawa, yung may bahay. Okay. Kasi may titirahan ka na may aircon, may rep, may TV, may kama. Talagang lahat na kompleto, di ba? Kaya nga sabi ko, ayun, doon lahat nagsimula yan hanggang sa nagsarili na kami. Talagang sinipagan ko, diskarte, bumibiyahe pa ako ng mga balat ng baboy kung saan-saan para gawin chicharon, tatabtaban pa namin ng taba para gawin naman langgonisa. Talagang laking hirap ang dinulot sa akin. Pero magigising ka alas 12, matutulog ka lang sa ilalim ng pwesto, gigising ka na naman alas 4, magdi-display ka, tapos uuwi ka na naman alas 9. Talagang sobrang hirap ang inabot ko noon. Tapos hanggang sa gumaganda yung negosyo, yung dating maghapon, naging half day na lang. Parang paunti-unti, gumagaan na yung trabaho ko. Sir, literally, yung kasabihan na parang binaliktad mo, yung gabi, ginawa mong araw, yung araw, ginawa mong gabi. Oo, ganun talaga. Pero sabi nga, lahat naman yan may kapalit. Basta samahan mo lang, huwag ka lamang loko ng kapwa mo, magiging maayos yan. Di ba? Katulad niya sa security agency, ang ginagawa ko, kung ano lang yung para sa amin, at kung ano yung para sa mga gwardiya, o para sa mga tauhan ko, ibinibigay ko sa kanya. Para kahit pa paano, walang reklamo sa inyo, di ba? Kaya nga kami, bihirang-bihira kami magkaroon ng labor problem. Kasi lahat ng client ko is minimum. Wala kaming above the minimum. Okay. Sir, kailan pumasok ang security agency na negosyo ninyo? Siguro pumasok yung security agency 1994. 1994 na. 1994 yon na merong kaming apartment na may naupa doon sa apartment namin. Na nagsabi siya, sir, meron binibenta agency yung boss ko. Baka gusto niyo kunin. Sabi ko, sige, tatanong ko doon sa biyanan ko. Kasi yung biyanan ko is manager sa isang security agency. Kasi totally wala naman ako alam Okay. Diba? Hindi ko kaya patakbuhin yan. Ayun, tinanong ko siya, nung pumayag siya, sabi niya, sige, gusto ko. Yun, binili ko siya. Kaya kami nagkaroon ng security agency. Yan na. Tapos sir, doon na bumulusok. Doon na bumulusok yun. Nag-umpisa kami sa Iloilo. Doon pa nag-umpisa, hindi pa sa Metro Manila. I see. Doon kami nakilala hanggang sa hanggang pinagkatiwalaan natin sa Metro Manila. Tapos after mga 5 years, namatay yung biyenan ko. Ngayon, sabi ko, paano yan? Sino magpapatakbo niyan? Paano gagawin natin dyan? Wala akong alam dyan. Okay. Pero yun pa rin nga, tiwala ako sa Diyos. Kahit pa paano may idea na ako doon sa loob ng 5 taon na yon, pinagpatuloy namin. Ayun naman, nung pagpatuloy namin,
nagkataon naman na nagustuhan ako ng mga kliyente, nagustuhan ako ng boss ko. Kaya sabi ko, Sir, salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin na binigyan niyo ako ng pagkakataon. Eh, sabi niya, maayos ka naman, maayos kang kausap. Buong gagawin mo ngayon, ginagawa mo na kaagad. Yun ang gusto ko sa taong kausap. Kung lahat ng pinagawa ko, ginawa mo. Ako. At saka sir, ang kliyente mo, hindi basta-basta ha. Mga big time ha. Oo nga yun. Mga big time. Pero bawal pong gito. Oo, hindi mapanggitin. Ayun lang. Mga talagang malalaking negosyante. Yun yung sinasabi ko. Kaya lang siyempre, pinagkatiwala nila talaga sa akin. Yun, kaya sobrang pasasalamat ko sa pagtitiwala talaga nila. Kaya nga sabi ko nga, kahit siramplakan gagawin ko, paulit-ulit, yun pa rin ipapasalamat ko. Na binigyan ako ng kliyente, binigyan ako ng Diyos na magandang kaisipan, magandang at nagkatulong-tulong kami ng asawa ko at mga anak ko sa aming hanap buhay. Sir Gilbert, ang galing mong magnegosyo at nakapag-asawa ka ng doktora. Sir, pasyente lang ako noong pasyente. Sir, ikwento mo naman, sir, kapag-asawa ka ng doktora. Diba, sabi ko nga, lahat naman yan ay may diskarte talaga. Ang pinaka-importante pala sa buhay ng tao, kung paano ka makipag-usap sa tao, kung paano ka humarap sa tao, at kung paano mo sasabihin yung lahat ng katotohanan na gusto mong sabihin sa tao. Dapat pala maging totoong tao ka. Okay. Kasi yun ang tinitingnan ng mga client at tinitingnan ng bawat taong kausap mo, di ba? Kasi sinabi natin, wala naman yan. Puro kasinungalingan lang pinagsasabi niyan, di ba? Ako, yan ang pinapatotoo ko sa lahat ng mga tao ko. Pag may sinabi ako, gusto ko, gagawin ko. Okay. Kasi pinangako ko sa kanila yun eh. Dapat gawin mo, ibigay mo sa kanila yung pinangako mo para sa kanila, di ba? Yun sa amin naman, sa buhay ko, yung nangyari nga sa aming mag-asawa, talagang kahit pa paano, pinaghirapan namin. Nung nagkasakit siya, nagkasakit din siya, cancer eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko rin. Sabi ko, cancer, takot na tayo, di ba? Kasi cancer. Pero sabi nga ni Lord, hindi, sakit lang yan. Ako yung nagbigay sa inyo eh, di ba? Ng buhay eh. Kaya ako ang gagamot sa kanya. Yun. Thank you Lord pa rin talaga. Hanggang ngayon, wala na siya. Totally healed na. Kaya ngayon, maayos yung pagsasama natin. Di ba sinasabi nga, sa tinagal din namin ng pagsasama, magpo-40 years na rin kami, na ang sabi nga, dapat matuto kayong magbigayan. Kasi ang pag-aasawa pala, ang sikreto lang yan, magbigayan kayo. Huwag kayong maging mainitin ng ulo. Pag mainit yung isa, magbibigay ka, huwag masasabayan ng init ng ulo yung asawa mo. Di ba dapat, bago matapos ang hapon o dumilim, napag-usapan nyo na yun. Tapos na yung pinag-awayan nyo, di ba? Kasi pag ganun kayo, kahit pa paano, i-bless pa rin kayo ng Diyos at hindi kayo nakikita ng mga anak mo na nag-aaway kayo. Di ba? Importante rin kasi yun. Sir, sabi mo, nakwento mo sa akin nung magkasama tayo sa Vietnam, yung benan mo nung una ayaw sa'yo. Sobra. Talagang galit na galit sa akin. Kasi biro mo, yung biyanan ko, nagmasteral. Yung biyanan kong babae, dentista. Talagang nag-aral silang lahat. Sobrang tatalino nila. Yung anak nila, doktor, engineer, mga ganun. Talagang lahat sila nakatapos. Tapos ako nga, tambay lang ako. Wala naman ako pinag-aralan. Kaya galit na galit. Kaya nga sabi ko, wala akong magagawa eh. Talagang yun ang paningin nila sa akin. Di ba? Kasi syempre, pogi naman, sir. At matangkad. Oo, 6-footer ako. Pero mo yun, saka siguro, deciding na rin yung anak nila kasi 27 na siya nun eh. Ako 23 na nun eh. Okay. Kaya siguro, nung nakipansin naman nila na naging masikap ako, nakita ka agad nila na nag-boom ka agad yung negosyo, nakabili ka agad akong kotse, nagkaroon ako ng rent-a-car, mga ganun. Talagang marami akong pinagsikapan na negosyo na nabuo. Yun lang talagang pinapasalamat ko kay Lord na wala akong negosyo na tinayo na hindi nag-boom. Hindi nag-click. Sabi ng asawa ko, mag-concentrate na lang tayo kung ano talaga yung unang negosyo natin. Yung main talaga. Main business. At saka unang-una, matahimik ka na, di ba? Matahimik ka na. Mag-relax na. Slow down. Slow down. Kaya nga nung araw, ang sabi niya, sinasabi ko, gusto ko mag-farm kasi yun talagang hilig ko. Okay. Sabi niya, huwag ka na munang bumili ng farm. Madali lang yan eh. Marami namang mabibili na may mga puno na, mga
tama naman sinabi niya, nagkataon naman, nakabili nga ako noon sa Liliw. Doon naman nag-umpisa yung Liliw. Ayan, doon nag-umpisa yung Liliw. Nasabi ko, Lord, napakaganda naman itong lupang itong binigay mo sa akin. Yun po yung next na pupuntahan natin. Next time na natin pag-usapan yung features ng farm na yun. Ayan. Pero sir, sabi mo, yung biyanan mo, ayaw sa'yo nung una, hindi mo ba natapos ang college mo? Hindi na. Okay. Hindi na. Talagang nag-concentrate na ako sa negosyo. Negosyo na talaga. Negosyo na talaga. Kaya nga sabi ko, talagang minsan, kung nakikita ko nga, mga classmate ko noong araw, mga doktor, mga engineer, mga di ba? Hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Hindi masyado nag-success. Diba? Ako yung pinakabobo sa classroom namin. Ikaw nasa likod, sir. Ikaw nasa likod ng... Ako yung pinakabobo sa classroom namin. Tawag nga sa kanila. Bobo. Talaga, sir? Yung teacher ko. Kasi nga napakahina ako kahit mag-recite ako, mag-essay. Hindi talaga. Sobrang hina pumapasok sa isip ko talaga. Totoo ba yun? Mahilig ako sa actual. Pero pag gawin mo ako sa actual, magaling ako. Nag-vocational pa nga ako Dahil gusto ko lahat. Vocational, nag-mechanic ako. Sabi nga yung teacher ko, kasi siya ang alam niya theory. Ako naman actual. Kaya sabi niya, mas magaling ka pa sa akin kasi ikaw alam mong buuin yung makina. Ako alam ko lang na ituro. Pero hindi ko alam buuin. So ito yung tinatawag na street smart, sir. Yan pala. Naniniwala ako doon ngayon. Na hindi naman porket sinabi natin. Pero ako, sinabi ko sa mga anak ko, ayokong hindi kayo mag-aral. Huwag niyo akong tularan. Kaya ako yung mga anak ko, kasi siyempre asawa ko, doktora. Mga anak ko talagang pinag-aral ko sa maganda school. Hindi ako siya pala, kasi siya yung mahilig mag-aral. Pinabayaan ko siya kung yung gusto niya. Pero mo, nag-Montessori sila. Nag-Assumption sila. Nag-Lasal sila ng college. Tapos nag-masteral pa siya ng SPED, mga gano'n. Talagang thank you sa asawa ko na ginabayan niya yung mga anak ko. Kasi nung araw, mahilig ako sa insurance Kahit wala kaming pera, lahat yung mga anak ko nag-aral about sa insurance lang. I see. Yung mga nararimata na insurance, talagang pang high school nila, pang college nila. Totoo pala yun. Na pag nagtanim ka, may aanihin ka. I see. Yun pala yung dapat natin gawin sa buhay natin. Pag may nagtanim ka, nag-savings ka, pagdating araw, may kukunin ka, di ba? Yun pala yung pinaka-importante. Matuto tayo magtanim para kahit pa paano, pagdating ng araw, meron tayong aanihin, di ba? Sige sir, papayawan natin yung farm mo. Ano yung mga tinanim mo na jumakpat ka, sir? Yun ang hindi ko akalain. Siguro, mga 6 months pa lang ako doon sa Liliw. Pinag-observe na ako sa mga farmer doon, sa mga anong ginagawa nila, anong tinatanim nila. Tapos yung katiwala ko, siya yung nagtatanim talaga doon. Tapos sabi ko sa katiwala ko, meron ba tayong pwedeng arkilahin? Nagkataon naman, yung tinanong ko siya, sabi niya, sir, meron ako alam na bibitawan na. Napakagandang pwesto. Sabi ko, magkano? Sabi niya, parang 45,000. Mahal din pala upahan. Sabi niya, hindi sir, ang laki nun. Para mga 14 hectares yun. Sabi niya, ganun. Ganun ba? Sige, alika, tingnan natin. Ganun, inikot namin, ganyan. Tapos tinanong ko yung dating namamahala na nagtatanim doon. Tapos sabi niya, sir, etong proseso rito, etong dapat itanim, etong buwan ng pagtanim, sabi niya ganun, na dapat ganito ka magtatanim para kahit paano, ayon ka sa klima, ayon ka sa hindi ka babagyuhin, hindi ka ano. Pero sabi ko, kung kano naman income? Pag ganun, sir, eto lang kinikita mo. Hindi ba pwedeng lumihis sa pagtatanim? Sabi niya, sir, tsamba na lang yan. Sabi ko, ako kasi, malaking paniniwala ako parati kay Lord Si Lord ang nagutos sa akin ito Okay. Kaya gagawa ako ng paraan, magtatanim ako ng alanganin. Magre-risk ka talaga, sir. Magre-risk talaga ako. Sabi ko, kahit pa paano, may naipon naman akong konting ipupuhunan. Yun yung pinuhunan ko. So, nagtanim ka off-season? Yun, nagtanim ako ng off-season. Sabi ko, itatry ko off-season. Tapos sir, talaga bang totoong gagawin mo yan? Bihira pa nakakaligtas sa ganyan. Bihira pa nangyayaring ganyan. Sabi ko, desidido na ako. Sabi ko gano'n. Tapos, yung kahit po na medyo malaki rin, parang 200,000 Parang gano'n Sabi ko, desidido na ako. Tinamnan ko lahat.
O di, okay, nagtatanim kami, tapos lumalaki. Tapos may dumaang bagyo, lumampas lang. Linampasan ka? Nilalampasan lang yung nilalampasan lang yung lugar na yon. Talagang lumalampas siya. Mga nakaapat na bagyo, lumalampas lang din. E di habang lumalaki yung halaman, pray pa rin ako ng pray. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Gusto ko pakita mo sa mga tao dito na mayroong pag-asa. Okay. Ang mga nagtatanim dito. Huwag mong bigyan sila na mawala ng pag-asa na magtanim. Lang hindi, gano'n. Sabi ko gano'n. Sabi niya, di yun, hanggang nakalipas na, malapit na mag-ani, nagulat na yung mga tao. Talagang gumanda yung repolyo, lumaki, naging sariwa, tapos nagkakagulo na yung mga Tapos biglang, pinakamaswerte, mag-harvest na, biglang bumagyo sa baba, sa norte. Okay. Yung biglang bumagyo sa norte. Wala talagang gulay, walang makababa, walang kahit sa Bulacan, Nueva Ecija. Basta sa norte na total wreck, na total wala nang gulay. Kasi sabi ng bata ko, Sir, biglang tumataas ang repolyo. Ang bentahan lang talaga ng repolyo ron, pinakamataas, 15. 10, ganyan lang bentahan eh. Nung na-monitor namin, nag-30 na nung araw ng bagyo. Second day, nag-40 na. Nag-50, nag-80, nag-100, nag-120, nag-150. Ang taas. Grabe, sabi ko, paano ba yan? Kaya napakalaking pera nito, tayo lang ang may repolyo dito, tayo kang ganyan. Sabi niya, wala naman tayong magagawa, sir. Talagang nakatsyempo tayo. Yan ang tinatawag na tiyempo, na blessing talaga. Na kung gusto mo ibigay sa'yo ng Diyos, ibibigay sa iyo. Kaya sabi nga namin, di nag-uunahan din yung buyer. O sabi niya, 100 kami, 500 kami, 1,000 kami, 2,000 kami. Sobrang dami talaga namin tinanim. Yung lahat ng lupa na yun, tinam na namin, pinuno namin. Yung ilang hectares yun, sir? At 14 hectares. 14 hectares, lahat yun? Lahat yun. Cabbage? Talagang nag-decide ako. Talagang sabi ko nga. Kaya nga sabi nga ang tao ko, Sir, ngayon lang po ako nakahawak ng ganitong kalaking pera. Yung komisyon yung share niya. Siyempre. Kaya bigay mo yung komisyon niya. Tapos yung isang kalabaw, binigay ko pa sa kanya. Isang kabayo, binigay ko sa kanya. Tapos nagkaroon pa siya ng pahulugan. Talagang nag-asenso siya. Tapos ngayon, may sarili na rin siyang farm. Talagang umasenso dahil doon sa kinita namin. Sobrang pasasalamat nilang mag-anak. Pati yung anak niya, nakapaghanap buhay, meron na may sariling farm. Talagang, sabi ko nga, share your blessing talaga. If you don't mind, sir, ilang milyon yon yung 14 hectares na cabbage na yun? Sabihin. Basta, yung maliit na halagang iyon, milyon ang kinita. Milyon. Sige. Milyon kinita. Talagang, manga kami. Doon sa kinita na yon na napakaliit ng puhunan. Nakita mo naman kung gano'ng diferensya. Ay sa 100 na lang. Ilang milyon na yung 100 na yan. Sa 10 piso lang ang benta mo. Diba? Tumubo ka na kaagad ng 120 pesos sa 1 kilo. Ganong kalaki yun. Kaya sabi ko nga, grabe. Pagkatapos nun, di pa banjing na lang ako. Hindi na ako masyado nag-ano. Hanggang sa pakonti-konti na lang. Kasi nga, nahihiya na rin ako sa mga taga ron. Dahil? Dahil siyempre, may natutunan nila sa akin. Nahihiya naman ako na naman yung jumakpat. Tinuruan ko rin sila kung paano. Okay. Ganon. Hindi kahit paano, nagka-idea sila na hindi pala dapat nakatulad ng ginagawa ko. Diba? Pero, ang pagkakamali lang, noong mga sumunod na taon na, nalugi na sila. Kasi bumagyo. Talagang sinasabi nga lang. Inabutan talaga. Kumbaga sinasabi nga lang, ako lang yung pinakamaswerte na nangyari yon. History history. So may swerte, sir, sa negosyo? Ako naniniwala ako sa swerte. Kasi lahat katulad nung nag-farm ako sa sa Laguna de Bay. Laguna de Bay. Ayan, ang gandang kwento na, sir. Sige, sa Laguna de Bay, meron kaming palaisdaan doon na parating may laman, ganyan. Edi may ipo-ipo. Yung parang ipo-ipo, tumalon, ito yung palaisdaan ng kapitbahay ko, ni-wash out ng ipo-ipo. Tapos tumalon sa akin. Yung katabi ko, na-wash out din yung akin, hindi ginalaw. Kaya sabi ko, Lord, ikaw po talaga kumikilos dito. Sabi ko gano'n. Tapos yun, kahit minsan hindi ako nalugi. Pagkatapos nung
Bumagyo ng Millennium. Ayan, yung malakas na bagyo. Yung pinakamalakas na bagyo, tawag ka agad sa bata ko, ano, kamusta? Nasira ba yung palaisda natin? Sabi niya, sir, hindi naman. May mga kapraso lang, gano'n, pero hindi naman nakalabas yung mga isda. Sabi ko, sige, ganito. Meron ba tayo dyang pagkain? Feeds. Feeds. Sabi niya, meron, sir, 50. Okay, ganitong gawin nyo. Pagdating ng alas 10, pag mainit-init na, nakapahinga na yung mga isda sa labas. Kasi bumagyo eh. Sobrang daming isda talaga raw sa labas. Eh. Kasi lahat ng mga taga doon, nangingisda, nanguhuli. Sabi ko, pagdating alas 10, ibaba nyo lahat ang lambat, pantay tubig, tapos ibuhos nyo sa gitna yung pagkain kasi gutom na yan. Yun na, nagpasukan ng lahat yung mga isda. Isda ng mga kapitbahay na to. Isda ng mga kapitbahay. Marami kasi doon mga foreigner eh. Okay. Yung mga nag-aalaga, mga karpa, mga ganyan kalalaki. Malalaki. Kasing laking baboy na. Yun nga inilitsyon ko nung birthday ng biyanan ko eh. Hinati ko pa sa 4 eh. Para maluto lang, pinagduktong-duktong ko lang gano'n. Tapos yun, nung nangyari na yun, tinaas namin, dami. Napuno. Pati kanal, ginamit ko yung kanal. Nilagyan ko rin ng isda. Tapos yung lahat ng mga nahuhuli doon sa labas, bilangin nyo, ibato nyo lang dyan sa akin, babayaran ko kayo. Kaya sumubrang dami. Yung mga nahuhuli doon sa labas. Yung mga nakawala. Di kikiluhin natin. Tapos anong size, gano'n. May timbangan kami doon sa kabilaan ng palaisdaan. May nagkukwenta, gano'n. Tapos, bato sila ng bato. Sige, hulog mo doon. Yun na yun. Tapos, grabe. Yung panahon na yun, binenta ko na. Nag-decide na ako ibenta. So, jackpot din yan, sir? Sobrang jackpot. Sobrang jackpot ako. Okay. Ako kasi, sabi ko, bayaran mo na yan. Ganitong halaga yung binigay ko sa kanya. Sabi niya, sir, wala eh. Ito lang talagang pera ko. Sabi ko, big time ka eh. Tapos sabi mo, sabi ko, ikaw bahala ka. Pero tingnan mo kung gano'ng kalaki ang laman niya. Ayun, tapos unang harvest namin. Sabi ko, bigyan mo lang ako ng 4 na buwan. Ibibigay ko na sa ito. Tapos nung harvest na, unang harvest namin 5 million. Wow! Pangalawang harvest, 3 million. Wow! Pangatlong harvest, 1.5. Tapos sabi ko, yan sinasabi ko sa iyo. Kung binayaran mo na yan, sa inang lahat ng sobra, 5 million niya lang babayaran. Nabawi mo na ako. Ayaw ka maniwala sa akin. Ayun, tapos yung huling para mga 800, sabi niya, sir, baka pwede balato mo na sa akin. Hiningi pa? Hiningi pa. Sabi ko, sige, okay na yan. Balato ko na sa inyo. Kaya sabi ko, hindi natin masasabi talaga ang buhay ng tao. Pag binigyan ka talaga niya ng blessing, hindi yan mapipigilan. Ito bang itsura nito? Akalain mo ba kahit sinong tao makakabuo nito? Diba? Sa mahal ng mga presyo niya, sa maganda. Kasi nga kinolekta natin rare eh. Rare lahat yan eh. Tinan mo na lang. Yung mga Hondang yan, pero 30th anniversary, 40th anniversary, 50th anniversary. Yan, mga Baha, mga CC100, sobrang rare niyan. Sir, alam ko halaga nito, pero ayaw mo siyempre pasabi. Pero niya, nasabi mo sa akin. Kukwentuhan tayo. Secret na lang natin. Secret na lang. ng buhay ko. Kailangan kasi kahit pa paano, hindi mo expose lahat yung buhay mo. Yes. Kahit pa paano, ang dapat mo lang expose kung paano sila maaakit, ma-inspire sa ginawa natin, sa buhay natin. Diba? Basta unahin mo lang si Lord, lahat yan, ibibigay niya sa iyo. Diba? Siya kasi magpapatakbo ng buhay mo eh. Diba? Ang sinasabi ko, hindi ako nagpapatakbo ng buhay ko. Si Lord ang nagpapatakbo ng buhay ko. Ayan. Kaya sabi ko nga, isasalin ko sa iyo yung content ng blessing natin. Yes, sir. Please. Ay, by the way, sir, yung bang... Umagos na yan sa iyo. Ayan. Suswerte na tayo sa, Kumbaga sabi nga, hindi ka lang sa creator sinuwerte. Kasi bata ka pa, may pagkakataon ka pa na umasenso. Sabi nga kasi, habang nabubuhay tayo, may pag-asa pa tayo, di ba? Yun lang yun. Napakasimple lang ng panuntunan natin eh. Habang may buhay, may pag-asa. Diba? Ayan. So, susunod na episode po tayo. Di-discuss naman natin yung iba pang collection ni Don Robert. Don Robert. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025
at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.